Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy, Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes, EGI, E-Ganzon Incorporated, General Building and Engineering Construction Company. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po inyong kapatid, Marisa Dalmar. Welcome po sa ating mga kapatid na nanonood sa Buhay OFW sa lahat ng sulok ng mundo, pati na po ang kani-kanilang mga pamilya. Tiyak na magugustuhan ninyo ang isang oras nating pagsasama ngayong gabi sa Buhay OFW. Bibigyan tayo ng mahalagang payo ng ating mga kaibigan mula sa CDK International at malalaman din natin sa kanila kung ano ang mga in-demand na trabaho ngayon sa abroad. Patuloy naman ang ating pagpapatatag sa Samahan ng Kababaihan. Kasama natin si kapatid Minnie Senyeres ng OFW Family Club at ang mga miyembro ng Kinalasan. Yan at marami pang iba ang matutunghayan sa ating episode ngayong gabi. Magbabalik po ang Buhay OFW. Iba-iba ang kwento ng buhay ng ating mga kapatid na overseas Filipino workers. May masaya, may malungkot, mga karanasang hindi malilimutan, mga istoryang tumatak sa ating mga puso. Iniimbitahan po namin kayo na sumali sa Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World. Ibahagi ang inyong kwento at maging inspirasyon para sa ating mga kababayan. Mga kwentong may positibong epekto sa ating mga kapatid. Kwento ng paghihirap na naghatid na magandang buhay. Kwento ng pagdurusa na nagbunga ng hindi masukat na biyaya. Mga kwentong magpapabago sa tingin natin sa ating buhay. Ito po ang inyong pagkakataon para makapagbigay inspirasyon sa ating mga kapatid. Join the Mr. and Miss Citizens of the World at maging simbolo ng pag-asa ng magandang buhay OFW. Ang Heroes Helpline ay hatid sa inyo ng Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Southville International School and Colleges, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. Sa ating segment ngayon sa Heroes Helpline ay makakapanayam natin ang tagapangasiwa at may-ari ng CDK International Manpower Services na si kapatid Tita Morales. Our employers, the first move is to accredit their name, that company to our POA. And then that's a start. Now we will do the pooling already. If they are in need of sales lady with 2 years experience, definitely we will go with those who have the 2 years experience. We will base the needed dun sa mga experience sa kailangan ng mga employers natin. First, you will undergo the preliminary interview done by our HR and recruitment manager. You should have 2 sets of your resume with certificate of employment of your current job, and then new pictures and the photocopy of your passport. Once you pass the preliminary screening, you will be called up again for final interview if your experience is based on the requirements needed by our employers. Ang CDK International ay isang licensed recruitment agency ng POAA. We started actually from Saudi Arabia before, and then now we're into UAE, Qatar, Oman, Bahrain, and Kuwait. We expanded because my husband did the marketing all over GCC and Saudi Arabia. Kaya medyo lumaki kami ngayon na
awa din siguro ng Diyos kasi siguro ito yung binigay sa amin talagang gift para makatulong. We do have our office in Cebu as our CDK Cebu branch. And then meron din tayo sa Dubai, sa UAE. And meron din tayo sa Canada and meron din tayo sa US. Kasi we are catering with Landmark Group of Company. That companies na napakalaki talaga. Nandun yung Baby Shop, Splash, Umart, Home Center. So we are more on sales. So, and then we're more on yung mga high-end na mga restaurants doon, yung mga fine dining, casual. Even yung MR, yung the tallest hotel sa Dubai, we cater also. We keep on sending them. Right now, yung buong gasoline station ng Emirates National Oil Company, we're in need of almost 1,500 workers. So, lahat ng professional skilled, yun ang talagang kinikater namin the whole of 22 years ng CDK. Mahigit 20 years nang tumutulong ang CDK sa mga OFWs at layunin nilang mapaganda ang buhay ng mga OFWs habang sila ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Yeah, actually my husband is doing the ocular inspection of the company regarding the human rights of the Filipinos who are currently working in that company. Kung okay yun, automatically, na-accept namin yung kanilang job orders. Eh, from here pa lang talagang kung ano yung pinirmahan sa amin ng mga aplikante, pagdating nila doon ng UAE or saan man namin sa dineploy, all over GCC, kung ano yung pinirmahan nila dito, yun na talaga yung actual nilang salary na binibigay. Doon kami masyadong mahigpit ng konti. Kasi tao yung pinapaalis natin, hindi naman basta lang na, ang gusto kasi namin, makatulong kami na magiging masayang buhay ng mga OFW at mababago yung takbo ng buhay nila. Tulad din nangyari sa amin. Hindi po nagtatapos ang trabaho ng CDK International sa pagmamatch lamang ng mga OFW sa kani-kanilang foreign employer. Pilit nilang ibinibigay ang dagdag serbisyo sa ating mga manggagawang Pilipino. I'm handling residence visa of Dubai together with my husband and my family. So anytime nabibisita namin sila, so once na naipadala namin, hindi tumitigil yung assistance na ginagawa namin sa mga bata. We ensure that nabibisit namin sila kung tama ba yung kanilang pinuntahan, kung walang switching ng mga contract, kung yung sweldo nila, pati mga accommodations is really that comfortable sa mga bata. May mahalagang payo sa atin si kapatid Tita Morales sa mga nais maging OFW. Una, dapat mag-ipon. Pangalawa, alam nilang kung sino yung mga taong nakakasama nila na makakatulong sa kanila, yun ang dapat. And sana continuously renew the contract kasi lahat ng employers namin talaga from day one is an open-ended 2 years contract. Ibig sabihin nun is, as long as they are an asset of the company, the employer will continue renewing their contract. So, kasi yung growth ng isang tao, hindi mo makikita sa 2 years lang talaga eh. It should be more than 2 years. Like, we do have so many Filipino applicants already deployed. Starting from the sales, now are into store managers. So, makikita mo sila sa Dubai, makikita mo, nagdadrive na ng sarili mga sasakyan, nakakabili na ng house and lot dito. Yun ang nakakatuwa. Sana lahat ganon. Kailangan kasi isang Pilipino matyaga ka madiskarte, at meron kang sariling objection, na sabi nga, libre naman ang mga rap. Sa mga rap na lang tayo ng mataas. Wag yung kakunti lang yung pangarap natin, kaya dream high, para ma-achieve natin kung anong gusto natin sa buhay. Hindi pa po tapos ang pakikipanayam natin kay Tita Morales. Sa ating pagbabalik ay mga in-demand na trabaho abroad ang aalamin natin sa kanya. At makakausap natin muli ang kababaihan ng kinalasan ng OFW Family Club. Kaya dyan lamang kayo at magbabalik ang Buhay OFW. Iba-iba ang kwento ng buhay ng ating mga kapatid na overseas Filipino workers. May masaya, may malungkot, mga karanasang hindi malilimutan, mga istoryang tumatak sa ating mga puso. Iniimbitahan po namin kayo na sumali sa Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World. Ibahagi ang inyong kwento at maging inspirasyon para sa ating mga kababayan. Mga kwentong may positibong epekto sa ating mga kapatid. Kwento ng paghihirap na naghatid na magandang buhay. Kwento ng pagdurusa na nagbunga ng hindi masukat na biyaya. Mga kwentong magpapabago sa tingin natin sa ating buhay.
Ito po ang inyong pagkakataon para makapagbigay inspirasyon sa ating mga kapatid. Join the Mr. and Miss Citizens of the World at maging simbolo ng pag-asa ng magandang buhay OFW. Ang Navacasa kasi, ibig sabihin po talaga niyan, bagong bahay. Andito po yung mga modern, contemporary style ng furniture namin. Para po to sa mga young adults na ang hanap nila medyo simple, may pagka-modern style, tapos at the same time, classy pa rin po siya. Ito po ang sisters company ng Muebles Italiano kasi dahil nga po sa modern day trend ngayon, kaya in-expand po namin yung collection ng mga modern, contemporary style furniture namin sa Navacasa. Ang OFW in Focus ay hatid sa inyo ng ICCT Colleges, a global Pinoy distinction, Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center, To Go Travel, a Fukoidan capsule, look young, live longer, a gift of health from the sea. Ang karanasan po ng OFW ay nararamdaman din ng mga pamilya nating naiwan sa Pilipinas. Pero paano na lamang kung ang pamilyang ito ay tuluyan ng kinalimutan at pinabayaan ng OFW na nasa abroad? Alamin natin ang mapait na kwento at karanasan ng mga miyembro ng kinalasan. Magandang gabi po sa buong Pilipinas at syempre sa buong mundo. Kamusta po ang mga kapatid natin sa Italy, sa Guam, USA, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Vancouver, Canada at syempre hanggang Africa nakakarating po tayo. At syempre sa buong mundo ng mga OFWs po natin, kamusta po kayo dyan? Ganun din po ang mga Filipino residents abroad. Syempre makakasama po natin muli ang OFW Family Club sa pangunguna po ng ating kapatid na si Minnie Señeres at syempre si ating kapatid na si Lina at kapatid Marilyn. Ayan. So kapatid Minnie, magandang gabi sa iyo, Marisa. At of course, binabati ko rin ang ating mga kapatid sa buong mundo, mga kapatid natin mga OFW. Nandito na naman po ang inyong lingkod, Minnie Señeres, sa ating special edition ng Buhay OFW featuring mga kinalasan. Yan, mga kinalasan. Kita mo naman, no? Mga Diba? kababaihang iniwan ng mga lalaking sumama sa ibang nililiyag. Ayan, napakaganda ng acronym. So, kapatid, sa Minnie, siyempre, kilala mo si kapatid Lina. Ano bang konting istorya lang nung kay Lina? Paano siya nagsimula sa OFW Family Club? Itong dalawang ito, mga sasabi kong mga ano na to, matatagal na sila mga miyembro ng OFW Family Club. Mga ilang taon na rin. Actually, sila ay nakasama ko na sa mga maraming activities ng kinalasan. Okay. Oo, at, si kapatid Lina, saka si kapatid Marilyn. Lina at si kapatid Marilyn. Oo. Okay. At sila ay yung mga kwento rin ng mga katulad ng mga iba na iniwanan ng kanyang asawa. Ito si Lina, matagal na to nagtitiis sa kanyang asawang nawala na. Kumusta, Lina? Siyempre, ayan, si kapatid Minnie, kinakamusta ka namin sa buhay OFW. Kumusta ka na, kapatid Lina? Ito pa rin po, kinalasan pa rin, hindi pa binabalikan. Okay. Kailan po nagsimula? Ang inyong asawa ay nagtatrabaho ho saan? Since 1995 pa po siya nagpunta ng Japan. Legal po siyang pumunta ron dati na may agency siyang in-applyan. Ano po ang trabaho niya? Isa po siyang welder. Welder, okay. Tapos po, ginawa niya sa kumpanya niya, umalis siya. So, naging TNT na siya. Pero nasa Japan pa rin siya hanggang ngayon? Sa ngayon po, hindi ko na alam kung nasan siya, kung nasa Japan pa siya. Pero hiningi ko sa immigration, yung kanyang record, wala. Pati sa POEA, wala. Pati sa OWA? Pati sa OWA, wala. Member po ba siya? Member siya. Nung una. Nung nagsimula siyang pumunta nung 1995, ilang taon naman po na maayos ang pagsasama niyo? Hanggang 2006 po.
Hanggang 2006, regular siya nagpapadala Regular ng pera. na nagpapadala, regular na tumatawag sa mga anak namin. Tsaka okay po ang buhay namin. Maganda no? ang buhay niyo, maayos. Ilan po anak niyo? 3 po. 3. Okay, noong 2006, doon nagsimulang nagkaroon ng problema pagsasama niyo. Anong Stop na nangyari? Hindi na siya nagpadala ng pera? Wala na pong Saan tawag. hong dahilan nagkausap ba kayo? Nung hindi ko na po matandaan yung huli namin pag-uusap kasi nung napatunayan ko na meron ng babae, kasi yung babae ho actually ang tumatawag sa bahay na ginugulo ko. Okay. Pati mga anak ko. Nag-overseas pa siya sa inyo? Oo. Oho. Yung mismo babaeng nagsabi sa akin na may asawa na si Lito ron, may anak na sila. Yun, from time to time, tawag ng tawag talaga. Ginugulo kami. Sabi ko, anong sabi niya? okay lang na magsama kayo dyan, wala rin naman ako magagawa. Hindi ko kayo abot kamay. Ang pakiusap ko na lang sa'yo, wag mo na lang pakialaman yung padala sa amin para naman makapagtapos yung mga anak namin. Para makapagtapos sa mga anak nyo, at least yung pinapadala sa inyo, mabigay sa inyo ng buo. So, nagpapadala po ba si Lito? Nagpapadala po, pero since nung 2006 nga po, wala na totally na stop Totally na stop na. So, hindi nyo rin alam kung anong nangyari. Ni Honey ho, wala na po, hindi na po kayo nagkausap. So, paano po tayo nabubuhay ngayon, kapatid Lina? So ang ginawa ko, yung bahay namin sa Novaliches na napundar namin, subdivision, pinaupahan ko po. Tapos pumunta kami sa bahay ng mother ko, doon kami tumira. Nagtayo ako ng tindahan. Kaya po nabubuhay kami kasi yung panganay kong anak, meron na siyang home base na trabaho. Sa bahay lang siya. That's good. Tapos ang nag-aaral na lang po yung anak kong bunso na pinag-aaral nung anak kong panganay. Napakaganda rin. Ibig sabihin, imbis na tirahan nyo yung bahay na naipundar nyo, pinaupahan nyo, nagkaroon kayo ng puhunan para dito sa inyong maliit na tindahan na lalaki ho yan. Huwag kayo mag-alala. Yung maliit, nagsisimula sa malaki. Ngayon, yung inyong anak ay may trabaho na rin na home base na trabaho. So, nagkakatulungan kayo. O, buti na lang, malakas ang loob, kapatid Minnie, ni kapatid Lina. Dahil kung hindi, sa mga panahong yan, syempre, magulo na ang utak mo, hindi mo pa alam saan kakukuha ng gagastusin. Ang importante, you have to move on, di ba po? At mabuti na lang, nandito po ang Buhay OFW at ang family club natin para umalalay at tumulong sa inyo. Yan nga po ang malaking pasalamat ko kay Ma'am Minnie Sinyeres. Siya ang pinupuntahan original namin. na members ko na. Original, ang kinalasan, ha? Nung tinayo ko yung kinalasan, ito yung aking talagang mga orig na Isa mga po ito sa members. nagpalakas ng loob ko. That's very nice. Kasi syempre po, nagkakatipon-tipon kami rito, nagsasabihan ng mga problema. So parang hindi ka nag-iisa. Hindi may po ako kadamay nag-iisa. ka, di ba? That's nice to hear. Magbabalik po ang Buhay OFW. Experience is the best teacher. Tunay na ang mga pinagdadaanan natin ang pinaka-epektibong aral na matututunan natin sa ating buhay. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga OFW kasama ang kanilang pamilya para lumahok sa Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World. Ibahagi ang inyong kwentong OFW na kapupulutan ng aral at inspirasyon ng ating mga kababayan. Magbigay aral, magsilbing inspirasyon. Join Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World and make a difference in other people's lives. Ang Navacasa kasi, ibig sabihin po talaga niyan, bagong bahay. Andito po yung mga modern contemporary style ng furniture namin. Para po to sa mga young adults na ang hanap nila medyo simple, may pagka-modern style, tapos at the same time, classy pa rin po siya. Ito po ang sisters company ng Muebles Italiano. Kasi dahil nga po sa modern day trend ngayon, kaya in-expand po namin yung collection ng mga modern contemporary style furniture namin sa Navacasa. Ang OFW in Focus ay hatid sa inyo ng Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes. Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management. EGI,
E. Ganzon Incorporated, General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames. Okay, so kapatid Lina, bigay natin kay kapatid Marilyn. Kapatid Marilyn, sino ang mister niyo po ang nasa abroad? Ano pong trabaho niya? Ang purchaser po. Purchaser ng isang kumpanya. Okay, gano'n na po siya katagal doon? Saang lugar po? Nung una, 2002 up to 2005, nasa Riyadh. Okay naman nung nasa Riyadh. Tapos, nung nasa Doha, Qatar na, yun na nag-umpisa. Doha, Qatar na. Doon na nagsimula. Nagsimula. Kailan po ito? Anong taon po siya pumunta bilang purchaser sa Doha? Gano'ng katagal? 2006. 2006, okay. So, doon po nagsimula ang problema? Okay, 2006, nagpapadala po ba ng pera sa iyo? Purchaser pa rin siya sa Doha. Okay, nagpapadala po siya ng sustento. Nagpapadala pero mga 2 months, alternate siya magpadala. Kaya lumapit na ako dito sa OFW kay Ma'am Sinyeres. Kasi parang sabi ko, tagilid na yung monthly namin. Kaya tinulungan niya ako. Siguro mga 3 times niya kaming nagpadala ng demand letter. Doon siya natakot. Okay, so ano na po naging response nung pinadalhan po ng demand letter? Nagalit siya sa akin na pinapahiya ko daw siya sa company. Kasi nga, bakit na pinadalan ko siya ng demand letter? Kasi may letterhead yung labas ng envelope. Galing kay Ambassador Sinyeres. Kaya yun siya nagalit sa akin. Pero tumalab po ba? Tumalab kasi Good. regular na. 2006, simula nung tumigil, nung kakuha po ng sulat, naging regular na. Regular na. Ang pagpapadala niya. So hanggang ngayon po, regular. Hindi na naman nung mga 2008. 2008, oo, nauntog na naman siya. Nauntog na Ayaw naman na siya. naman niya magpadala. At saka may Opo. nagsabi sa akin na kasama niya sa simbahan na may babae daw talaga doon. Pinuntahan ako sa bahay ng kasister ko na meron daw talaga. Oh, okay. So napatunayan niyo po ba 'yon o chismis lamang? Yung sa akin naman, napatunayan ko nung one time, 2009, umuwi siya. Nasa airport pa lang siya, sumakit yung ulo ng anak ko. Umuwi kami kaagad. Sabi ko, tawagan mo yung papa mo na uuwi tayo kasi nasa loob na siya. Tapos, babae na sumasagot. Oh, so kinausap po ninyo, nagpakilala kayo? Hindi Hindi po, na. kasi Arabo na eh. So hindi naman hindi na kayo magkaintindihan rin. Oo, So, paano ho? Ilan ang anak nyo, Nanay Marilyn? 2. Dalawa, malalaki na po? Ilang taon? 18 at saka 16 po. Nagtatrabaho ba ang 18 Bali- years old or nag-aaral pa? Bali, 3rd year nursing po yung panganay. Saka 1st year engineering po. So hanggang ngayon nag-aaral pa po sila. Oh, pero yung yung tuition, nilapit ko rin sa sa dati kong boss. Siya Siya tumutulong sponsor. sa inyo. Oo. Eh di mabuti po at nalapitan nyo yung dati nyong boss. Ano ho ba ang trabaho nyo dati? Secretary po. Secretary. So hanggang ngayon natutulungan po kayo? Oh, natulungan O di po. maraming salamat. Oh, Kung yun na gano'n, nga eh. napakabait ng inyong boss. So meaning to say po, simula 2008 hanggang ngayon, hindi na kayo pinapadala ng pera. Nagkaroon po ba kayo ng formal na paghihiwalay? Hindi po. Bumalik nga po siya eh. O kailan siya Nung bumalik? August 20 po. Ngayong taong to. Okay, so nung bumalik po siya, nakapagkita sa inyo sa bahay nyo. Doon nga sa Dumiretso, pero wala na siyang dala. Kahit konti lang yung pera niyang dala. Kasi Akala ko sabi niyo wala siyang dalang gamit. Yung pala konti lang ang dala niyang pera. Pero binigyan po kayo ng pera. binigyan ako siguro mga 20,000 20,000 pesos na. na. Okay, so wala nang gamit. Wala nang Na gamit dinala siya. sa inyo. Wala. Tumigil ho ba siya sa bahay niyo? Tumigil din. Ilang araw po? Nandun pa siya hanggang ngayon. Hanggang sosyal. Baka gusto kayong balikan. Di ba, kapatid Minnie? Baka naman gusto kang amuin at balikan. Makikipagbalikan ka ba? Okay lang sa akin kasi sa mga anak na lang. Pero ang anak kong panganay, galit. Galit na galit. Dahil sa mga nangyari. Pero nag-usap na po ba kayo? Nag-usap kami. Ako naman kasi, hayaan mo na lang sa dyan. Hayaan mo lang siya kasi sabi ko naman, bahala na Panginoon. Pero nag-usap na kayo ng mister nyo?
Nag-uusap kami. Ano pong sabi niya? Nakikipagbalikan o wala? O dead ma lang? Pakiramdaman na lang. Pakiramdaman na lang. Anak ko, napakahirap kaya nun. Hayaan mo na lang siya kasi gagraduate na rin yung anak Yung anak mo, okay. So ngayon naman pala, ang ating kapatid na si Marlene ay malungkot dati, ngayon maligaligaya na siya. Maligaligaya ka dahil kahit papano dumating at may perang dala at kahit papano nandoon. Baka we hope for the best, malay mo magkabalikan kayo, di ba po? Ay, bigyan nyo kami ng istorya. Pag kayo nagkabalikan, ikwento nyo sa amin. Ba, maganda yan. Na nagkahiwalay ng maraming taon. Di ba? Mga 2 years ba yun? 8, 9, 10, 11, 3 years. More or less, more than 3 years. Ngayon, baka sakali magkabalikan. Ako, aabangan natin yan, ha? Sabihin nyo po sa atin sa Buhay OFW at sa Family Club, malay ninyo. Magandang istorya yan para sa ating Mr. and Miss Citizen of the World. Di ba po? So, maligaya ka naman ngayon. Sa mga anak ko na lang ho. Pero kung sa sarili ko, wala ho akong ligaya. Okay, say. Naku, marami pong salamat kapatid Marlene at kapatid Lina. Siyempre, napapangiti tayo. We have to move on. Hindi naman po pag-uusapan ng kinalasan group, parati tayo nag-iiyakan, di ba po? Siyempre, hindi natin maiiwasan na dahil sa mga problema, minsan nagiging emotional tayo. Kaya ang magagawa natin sa mga kapatiran natin, sa kinalasan, sa ating mga kapatid, dagdagan pa natin ang mga lakas ng loob. Diba po? Kapatid Minnie, maraming salamat. Kapatid Lina, kapatid Marilyn, marami pong salamat. At syempre, magbabalik po ang Buhay OFW. Mga in-demand naman sa trabaho abroad ang aalamin natin mula sa CDK International sa pagbabalik ng Buhay OFW. Investment opportunities para sa OFW hatid ng Mega World International. Pampering Haven, Nature Playground. Yan ang ma-enjoy ng inyong pamilya kapag nag-invest ka sa isang unit sa The Rochester, isang residential condominium community in San Joaquin, Pasig City. Ang Rochester ay handog ng Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng overseas Pinoy para sa mga OFW. Live in any of the 10 mid- and high-rise residential clusters na may modern Asian design. 1, 2, at 3-bedroom units ang mapagpipilian. Lahat well-designed. Sa Rochester, holidays are made easy. Sa ground level, resort-inspired ang amenities. May mga pool, playground, multipurpose court, gazebo at jogging path. Gawa na ang 2-story clubhouse. Meron ditong bar and lounge, game room, function hall at gym. Napaka-convenient ng buhay sa Rochester. Dahil malapit ito sa C5 Road at Kalayaan Avenue, connected ka instantly sa mga offices, schools at shopping centers sa Ortigas at Makati. Ready ka na ba for a new life with your family? Rochester ang para sa iyo. Contact the Mega World International Office in your territory. Para sa mga OFW na bibisita naman sa Pilipinas, please call the following local numbers. At kung ikaw naman ay online, visit www.megaworldinternational.com. Join the search for the very first Mr. and Miss Citizens of the World and win fabulous prizes. Ito po ay handog ng Buhay OFW Foundation para sa ating mga natatanging OFWs. May pagkakataon kayong ma-feature ang inyong kwento sa abroad. Kaya mga ate at kuya, join na kayo! May mga monthly winners at ang Coronation Night ay magaganap sa March 2013. Kita-kita tayo doon!
Ang trabaho abroad sigurado ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation. iRemit Global Remittances. May ngiti sa bawat padala. West Insula Condominium. Beauty and intelligence. Dare to compare. More than just a trophy. It's a jewel. Drive it. EIFS Systems. As green as it gets. A Fucoidan capsule. Look young. Live longer. A gift of health from the sea. Muli nating makakasama si kapatid Tita Morales ng CDK International. Sa pagkakataong ito, inalam natin sa kanya kung ano ang mga expectation ng isang Middle East employer sa isang OFW. They should add to the growth of the company. Yun lagi namin sinasabi. You should not focus of being a sales. You should focus on your growth. Hit the higher position na wala naman nadadaanan kang ibang tao para walang karma. Yun ang lagi namin sinasabi. Kasi natutuwa kami kapag pinadala namin na sales lang yung mga bata. With sabihin mo na 19,000 pesos free accommodation. And then later on within the year, nababaltaan naman naging supervisor or naging junior sales. Once nag-angat yun, na-promote sila, automatically yung salary nila aangat din. Ibigay mo lahat para ibibigay nila sa'yo what is worth back to you. Ganun ang mga employers namin. Dapat pag nag-apply kayo, yung utak nyo talaga nakafocus dun sa kung paano kayo makakatulong dun sa mga naiwan. Like ako talaga sinabi ko sarili ko noon, masakit kasi naiwan ko yung mother ko at the age of na talagang kailangan ko dahil hindi na naman may edad na siya. Pero natuwa ako dahil naiangat ko siya, nadala ko sa kung saan-saan. Yung parang meron kang tinutumbok na kung paano mo matutulungan at paano mo mababago yung buhay mo. Dapat ganun eh. Binigyan tayo ng tips ni kapatid Tita Morales kung bakit ganun na lamang ka-in-demand ang mga manggagawang Pinoy sa mga Gulf states. Ang mga Pilipinos is smart, can communicate very well in English. Like yung ibang nationalities, wala eh. Diba? Personal hygiene, napakalinis. Diskarte, especially in selling, lahat magaling. So, yun ang pambato natin eh. Sa mga ibang mga iba-ibang mga employers. Usually, lagi yun yung sinasabi nila sa amin. We can really talk to anybody in English language. Yun ang pinakadaga sa atin. Kahit sabi yung pang high school graduate yan, pagka manana, nandun na eh. Kahit na English pa yan, talagang nakakapagsalita. Ito naman ang available na trabaho para sa mga gustong mag-OFW sa Middle East. Sobrang pampered sa amin ng mga aplikante talaga. Kasi ang gusto namin, pag nag-line up kami ng 100, lahat ng 100 makuha eh. Di ba? Like recently lang, we line up almost 220, 170 ang nakuha yesterday. So, at least yung 50 yun, pwede namin ipila ulit sa iba naming employer naman. Hanggat hindi nakakali sa amin, hindi namin tinitigilan. We're inviting those who are potential applicants, especially sa sales, yung mga sa retails and sa food. You can apply to us at CDK International Manpower Services. We're located here at ground floor of Midland Plaza Hotel near the Robinson's Place, Manila. And you can even browse our website at www.cdkinternational.com, or you can come here personally kasi we are really in need, especially of the female cashiers. Female cashiers namin for hypermarket, Carrefour, that is absolutely no placement fee. And also for the sales. That's continuously, we are in it. Even the visual merchandiser, really. So you can come and apply to us. At bago po tayo magtapos sa ating segment sa Trabaho Abroad, may isang paalala ang CDK International. As long as you can communicate very well, tinitrain naman nila yan eh. So, ititrain namin dito, tutulungan namin kung paano ang ginagawa pagdating doon. Then, ila-line up namin sa mga, sa mga employers. So, for naman, nakakapasa yung mga bata kasi nga na-train na namin dito kahit pa paano. Yung pinakang basic lang na training kung anong sasagot mo. Kasi bago humarap yung mga aplikante sa final interview with the employers, may HR, may recruitment, and may admin together with me, 4 na kami na nagbibigay sa kanila ng mga tips on how to go with the final interview. Pati ultimong pagsasalita nila, ultimong the way they walk, the way they sit, the way they dress, talagang executive attire talagang pinagagawa ko. Kasi
you're applying internationally. You're not applying local. So, ginagawa namin, executive attire talaga, long sleeve with necktie, executive attire yung mga babae, para yung 30% of the personality, nakuha na nila. So, konti na lang idadagdag nila. We're selling quality, not the quantity talaga. Kasi gusto ko, pag pinaalis kita, alam ko mag-grow ka doon. Hindi kita pinaalis just because of something else. I want you to grow, but not for your family, but not for anybody else. Yun ang ano sa kanila sa mga bata. Maraming salamat kapatid Tita Morales at sa CDK International. Ang manpower services na tulad nila ang halimbawa ng mga tumutulong sa ating mga kababayang OFW. Kamakailan lamang ay naging espesyal na panauhin ang inyong lingkod sa awarding ceremonies ng My Property na ginanap sa Oakwood Premier sa Ortigas noong November 15. It is my pleasure and of course my honor to be here in the very first My Property Real Estate Awards night. The Overseas Filipino Workers, or the OFWs, are the most sought after home buyers today. They have the dollars to buy the housing requirement. And I'm very happy and proud because of my television show, Buhay OFW, we were able to bridge the gap of the local and the international buyers as well. I would like to congratulate My Property for being there with us every step of the way. Bilang presidente ng National Real Estate Association or NREA, tayo po ay naging judge noong gabing iyon kung saan nagtipon-tipon ang mga kasamahan natin sa housing industry. Congratulations sa mga awardees at more power sa My Property! Sa susunod na Buhay OFW, ipagpapatuloy natin ang kwento ng mga OFW mula sa Syria. Alamin natin kung paano ginamit ni Carmencita ang kanyang karanasan sa ibang bansa para makatulong sa kanyang kapwa. Papasyal tayong muli sa Mega World International para pag-aralan ang mga investment opportunities na pang-OFW. Ang lahat ng yan sa susunod na Buhay OFW. Ang bilis po ng isang oras, lalong-lalo na kung naging makabuluhan ang ating pinag-usapan. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aming pagtatanghal ngayong gabi at marami kayong natutunan at aral mula sa ating mga panauhin. Sa mga asawa ng OFWs, maging inspirasyon sana sa inyo ang mga karanasan sa buhay ng mga kababaihan ng Kinalasan Group ng OFW Family Club. At para naman sa mga nagnanais pa lamang magtrabaho abroad, maging gabay sana ninyo ang mga payo na ibinahagi sa atin ng CDK International Manpower Services Corporation. Ito po ang iyong kapatid na handang maglingkod, Marisa Dalmar. Kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy, iRemit, Global Remittances, may ngiti sa bawat padala, Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes. Drive It Wall Cladding System, as green as it gets. South Insula Condominium, beauty and intelligence. Dare to compare, because the real home is beautiful inside and out. Southville International School and Colleges. To Go Travel.